Ang isang relasyon dapat daw ay pandalawahang tao lamang. Walang dapat nakikisawsaw. Dahil ito raw ang madalas na nagiging dahilan kung bakit nasisira ang isang pagsasama. Pero paano kung pamilya ng isa sa inyo ang nangingialam at ayaw kayong maging masaya at magkatuluyan? Paano ba magso-survive ang isang relasyon kung mismong ang mga taong nakapaligid sa relasyong ito ay ang nais sumira sa magandang pagsasama? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo. Nais ko lang sanang i-share ang storya ng buhay pag-ibig ko sa pag-asang makaka-impart ako ng leksyon para sa mga kabataan ngayon. Mama Mia, simula po noong napakinggan ko ang ilan sa mga kwentong itinampok nyo sa iyong YouTube channel, ay masasabi kong kayo na po ang naging paborito kong YouTuber. Araw-araw po akong nakikinig sa mga binabahagi sa inyo na mga kwento. Kahit nga may ginagawa ako, ay nakikinig pa rin ako. Mama Mia, taga Mindanao po ako. Lumaki po ako sa isang striktong pamilya. Pareho kasing teacher ang mga magulang ko. Kaya naman bahay, school, bahay lang ang rota ko noon. Mama Mia, lahat po ng mga kilos ko ay di orasan. May timetable po ang lahat. Kapag kunwari ang out ko sa klase ay 4 p.m., dapat nasa bahay na ako at 5 p.m. Maximum na po yun dahil ang travel lang naman mula sa bahay namin papuntang eskwelahan ay 10 to 15 minutes. Nung high school ako, Mama Mia, ay lalong mas naghigpit ang mga magulang ko sa akin. Kaya naman hindi talaga ako naka-experience na magkaroon ng boyfriend. Walang nakakalusot sa mga matitinik kong mga magulang. Pero may iba naman na mga daring na mga manliligaw. Yung iba pumupunta talaga sa bahay namin. Kahit pa nga martial law ang pinapakitang treatment sa kanila ng mga magulang ko. Pero Mama Mia, lahat ng mga nanliligaw po sa akin ay hindi rin nagtatagal. Yung iba, isa o pangawalawang beses lang kung dumalaw sa bahay. Pagkatapos noon ay umaayaw na dahil nga natatakot sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Pero may isa po na bukod tangi sa kanilang lahat. Hindi po siya natatakot. Itago na lang natin siya sa pangalang Charles. Si Charles, Mama Mia, ay rich kid po sa aming lugar. Kaya naman, feeling entitled siya sa lahat. Kung umasta siya, Mama Mia, akala mo lahat ng tao ay nagugustuhan siya. Kaso nga lang, hindi niya yon naramdaman sa mga magulang ko. Wala kasing rich kid pagdating sa kanila. Ang gusto nila, Mama Mia, ay magtapos muna ako ng pag-aaral. Pagkatapos noon ay hindi na sila mangingialam pa kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Ang gusto lang nila, Mama Mia, ay makatapos ako at magkaroon ng disente at stable na trabaho. Si Charles, Mama Mia, ahead po ako sa kanya ng 1 taon. Pero hindi po yun naging dahilan para itigil niya ang panliligaw niya sa akin. Pero dahil nga, Mama Mia, takot ako sa parents ko. Kung si Charles ay walang kinatatakutan, ako naman ay nagtitiptoe talaga sa mga magulang ko. Kaya naman binasted ko rin si Charles kalaunan. Noong nag-college ako, Mama Mia, ay 4th year high school siya. Pagka-college niya, ang akala ko nga ay sa Maynila siya mag-aaral. Noon kasi talaga ang pamilya nila, Mama Mia, ng mga kapatid niya ay sa Maynila nakapagtapos sa mga sikat na paaralan sa Maynila. Kaso, Mama Mia, hindi po
pumayag si Charles na pumuntang Maynila. Kung saan ako nag-aral ng college ay doon din siya. And yes, Mama Mia, dahil medyo malayo po ang university mula sa bahay namin, kaya naman pinayagan ako ng mga magulang ko na mag-board na. Ang sabi nila ay pagkakatiwalaan daw nila ako. Sana raw ay wag kong sirain ang tiwala nilang yon. Kaya naman, Mama Mia, nakahinga ako ng konti nung naka-boarding house na ako. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nakawala ako sa hawlang matagal nang nagkulong sa akin. And yes, Mama Mia, naging schoolmate po kami dalawa ni Charles. Hindi ko alam kung papaano niya nalaman kung saan ako nag-aaral. Ang akala ko nga nung una, Mama Mia, ay sa Maynila talaga siya pupunta. Nagulat na lang ako nung bigla siyang nagpakita sa akin sa may kantin isang araw. And in fairness naman sa kanya, Mama Mia, pagkatapos ng pagkikita namin yon, ay pinursu niya ulit ako. Naging masugid po siyang manliligaw sa akin hanggang sa nag-third year college na ako at siya naman ay second year. Doon, Mama Mia, naisipan ko na sagutin na po si Charles. Kahit alam ko, Mama Mia, na ayaw talaga ng parents niya sa akin, especially ng kanyang ina. Alam ko talaga yon, Mama Mia, dahil noon pa man, kapag pumupunta sa school namin nung high school ang kanyang nanay, ay hindi po maganda ang pakikitungo niya sa akin. Na-belong kasi si Charles sa mga influential family sa lugar namin. At ako naman, Mama Mia, ay nasa middle class family lamang. Alam ko na para sa kanyang ina ay hindi ako worth it na maging nobya ng kanyang anak. Sa totoo lang, Mama Mia, nung una ay hindi talaga maganda ang pakikitungo ng mommy ni Charles sa akin. Pero ang hindi ko alam ay magagawa pala niyang komprontahin ang mama ko tungkol dito. Isang araw ay pumunta raw ang mama ni Charles dun sa paaralang pinagtuturuan ng mama ko. Kinompronta daw niya ang mama ko at sinabing ayaw daw niya sa akin para sa kanyang anak. At yun din ang naging dahilan, Mama Mia, kung bakit pati ang parents ko ay hindi na rin nagugustuhan si Charles. Although alam ko naman na nakikita nila na todo effort ito para sa relasyon namin. Alam ko rin, Mama Mia, na nakikita ng mga magulang ko ang pagmamahal ni Charles para sa akin. Hindi ko rin naman masisisi ang mga magulang ko. Alam kong ayaw lang nila na masaktan ako. Alam ko rin, Mama Mia, na ayaw nila sa mga taong matapobre. Kaya naman ang pakiramdam ko talaga dati, Mama Mia, ang relationship naming dalawa ni Charles ay parang me and you against the world. Pero pinaglaban namin ang aming nararamdaman. Siguro nga dahil pareho kaming teenagers ng mga panahon na yon. And siguro pareho naming first time na ma-in love, kaya naman feeling namin ay ikakamatay namin kapag maghiwalay kaming dalawa. Kaya naman kahit natutol ang mga magulang namin ay inilihim namin ang aming relasyon sa kanila. Walang ibang nakakaalam kundi ang mga matatalik lang naming kaibigan. Sinabi ko naman sa sarili ko, Mama Mia, na paninindigan ko si Charles. Kaya gagawin ko ang lahat para naman matuwa sa akin ang parents ko nang sa ganun ay dumating na ang araw na matanggap na nila ang relasyon naming dalawa ni Charles. Ginawa ko talaga ang lahat, Mama Mia, para sa aking pag-aaral. Para naman hindi masabi ng parents ko na bad influence sa akin ng boyfriend ko. I graduated as cum laude sa aming batch. Masayang masaya ako, Mama Mia, at alam ko rin na proud sa akin ang mga magulang ko. Kaya lang, Mama Mia, hindi po lahat ng ibabalita ko sa kanila ay maganda. Kahit kasi nagtapos ako bilang cum laude, ay may nagawa naman ako para ikahiya nila ako. Mama Mia, 3 buwan po akong nagdadalang tao
nung graduate ako. Nag-march po ako sa graduation namin nang may laman na ang tiyan ko. Kaya naman, nung graduation dinner na namin, kumain po kami sa isang magandang restaurant na pina-reserve ni Charles para sa amin at sa pamilya ko. Dahil doon namin naisip na sabihin sa pamilya ko ang balita. Mama Mia, kahit kinakabahan ako at nanginginig ang mga tuhod at palad ko nung panahon na yon, ay nilakasan ko talaga ang loob ko. Habang tumatawa ang mga magulang ko dahil sa sobrang saya, Mama Mia, ay tumikhim si Charles. Hindi pa nila ito pinansin, pero nung sinabi ni Charles na may importante siyang sasabihin, ay natahimik ang mga magulang ko. Mama Mia, ilang segundo din kaming hindi nakapagsalita. Titig na sa amin ang mga magulang ko. Hanggang sa nagtanong na si Mama, "Ano ba ang gusto niyong sabihin sa amin, ha?" Mama Mia, nagkatinginan kami ni Charles kung sino ang magsasabi sa amin ng totoo. Kaya naman, nung makalipas pa ang ilang segundo na hindi kami umimik, ay si Papa naman ang nagsalita. "Ano, magpapakasal na kayong dalawa?" tanong niya. "Sir, buntis po ang anak niyo." Pagkasabi ni Charles noon, Mama Mia, ay kitang-kita ko talaga ang pagpapalit ng ekspresyon ng mukha ng mga magulang ko. Kitang-kita ko sa kanilang mga mukha kung gaano sila ka-disappointed sa akin at kay Charles. Para silang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nawala lahat ng kasiyahan na kanilang naramdaman sa pagiging cum laude ko. Mama Mia, hindi na namin tinapos pang dinner. Ang sabi ni Papa ay umalis na kami sa lugar na yon at pumunta kami sa bahay para dun na kami mag-usap-usap. Kahit medyo malayo talaga ang biyahe mula sa pinagkainan namin papunta sa bahay namin, Mama Mia, ay wala kaming naging imikan lahat. Hawak-hawak lang ni Charles ang kamay ko habang nasa biyahe kami. Hindi ko alam kung papaano magre-react. Noong makapasok na kaming lahat sa bahay, Mama Mia, ay pinapasok muna ng mga magulang ko ang mga kapatid ko sa kani-kanilang kwarto. Naiwan kaming 4 sa may sala. Ako, si Charles, si Mama at si Papa. Tinanong ako ni Papa kung ano raw ang plano namin. Ang sabi naman ni Charles, Mama Mia, ay paninindigan niya ang dinadala ko. Umiyak na ang mama ko noon. Paano daw? Gayong alam niya na hindi ako tanggap ng pamilya ni Charles, lalong-lalo na ng nanay niya. Ang sabi naman ni Charles, Mama Mia, ay paninindigan niya ako. Ang sabi niya, gagawin niya ang lahat para sa akin. Mama Mia, dahil pareho pong relihiyoso ang mga magulang ko at devout Catholic din kami, ay never po naging option ang abortion. Sinabi rin namin sa mga magulang namin na handa na kaming magpakasal. Pero ang sabi nila ay wag na muna. Pero si Charles, Mama Mia, nanindigan siya na magsasama na kaming dalawa. Sobra po ang pagkabagsak ng mundo ng mga magulang ko, Mama Mia. Kitang-kita ko po kung gaano sila ka-disappointed sa akin. Sadyang pareho lang talagang kalmado ang mga magulang ko. Kaya siguro hindi nila nagawang mag-hysterical o manakit man lamang sa aming dalawa ni Charles. Pero dahil nangyari na ang nangyari, ay wala na silang magagawa pa kundi tanggapin na ganito na talagang katotohanan. Nabuntis na ako. Na wala nang makakapigil pa sa pagmamahalan naming dalawa. Kinabukasan, Mama Mia, ay umuwi kaming dalawa ni Charles para harapin ang mga magulang niya.
Kung kabado ako na harapin ang mga magulang ko at ipagtapat sa kanilang katotohanan, Mama Mia, mas trumiple po ang kaba na nararamdaman ko. Takot na takot ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung papaanong tatanggapin ng pamilya ni Charles ang nangyari sa aming dalawa. Alam na alam ko kasi, Mama Mia, na hindi talaga ako tanggap ng kanyang ina. And as expected, nung dumating kami at sinabi namin ang katotohanan sa kanyang mga magulang, ay halos mag-eskandalo po ang nanay niya. Pero wala po silang magagawa dahil alam ko na nung mga panahon na yon ay malaking eskandalo sa lugar namin kapag lumabas na nakabuntis ang anak nila at hindi pinanagutan. Mama Mia, sa lugar kasi namin ay medyo conservative pa nung mga panahon na yon. Machichismis at machichismis ka talaga kapag nakabuntis ka o binuntis ka nang walang nanagot sa'yo. Kaya naman walang nagawa ang mga magulang ni Charles kundi ang pagsamahin kami. Oo, Mama Mia. Tinanggap kami ng mga magulang ni Charles sa bahay nila. Pero masyado pong plastic ang pakikitungo nila sa akin. Sa labas, kapag maraming tao, lalong-lalo na kapag nandoon ang constituent ng kanyang ama, ay mabait na mabait sila sa akin. Para silang ulirang mga in-laws. Pero kapag wala ng ibang taong nakakakita, ay parang hindi ako nag-e-exist sa buhay nila. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi nga talaga ako nag-e-exist para sa kanila. Kung wala si Charles sa bahay, ni hindi nila ako magawang ayain para kumain. Kaya kapag wala si Charles, Mama Mia, ay nagkukulong lang talaga ako sa kwarto namin. Minsan ay hinahatiran na lang ako ng pagkain ng mga katulong. Sa totoo lang, Mama Mia, kahit na medyo buhay prinsesa naman ako sa lugar nila Charles, dahil hindi naman ako minamaltrato, pakiramdam ko ay mas maigi pa nga, Mama Mia, na inaalila ako ng in-laws ko kaysa sa ganito. Kapag nagkakasalubong po kami sa hallway ng bahay nila, ay parang wala silang nakikita. Para po akong hangin. At kapag naman kausap ng kanyang ina ang mga katulong, alam na alam ko, Mama Mia, na ako ang kanyang pinariringgan. Mabuti pa raw ang mga katulong nila dahil may delikadesa. Alam kung saan daw lulugar ang mga katulad nilang dukha. Hindi raw katulad ng iba dyan na kumapit sa alam niyang malaking isda. Alam kong ang tinutukoy ng mama niya ay ako, Mama Mia. Alam ko na sa tingin niya, yaman lang nila ang hinahangad ko kaya ko pinatulan ng anak nila. Maraming nangyari pa doon sa lugar namin, lalo na doon sa bahay ni na Charles, Mama Mia. Alam mo, sa totoo lang, kapag binabalikan ko ang panahon na yon, hindi ko alam kung papaano ko natiis ang mga yon. Hindi rin ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Ayokong mas lumaki pa ang gulo. Ayokong sabihin nila na minamaltrato ako ng mga magulang ni Charles. Kaya naman kapag nakakapunta ako sa amin, Mama Mia, ang sinasabi ko sa mga magulang ko ay masaya ako sa bahay nila, na tinatrato nila ako ng maayos, na excited sila na magkaroon na ng apo. Pero ang totoo, Mama Mia, alam ko po na ayaw talaga nila sa akin. Na kahit na siguro ilwal ko na ang anak naming dalawa ni Charles, ay hindi pa rin nila ako matatanggap. Pero kahit na gano'n ang nararamdaman ko, Mama Mia, ay umaasa pa rin ako na darating ang araw na tatanggapin rin ako ng ina ni Charles. Mama Mia, hindi ko rin masabi-sabi noon kay Charles ang totoong nangyayari sa amin ng nanay niya kapag wala siya sa bahay. Ayoko rin kasi na mag-away silang mag-ina. Kaya naman sinasarili ko na lang ang lahat ng aking nararamdaman. Sa totoo lang, Mama Mia, ay sandamakmak na lakas ng loob
at pag-asa ang ipinapasok ko sa puso at isip ko noon. Ayoko kasi na maapektuhan ang baby na dinadala ko. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko na lang iniisip ang trato sa akin ng kanyang ina. Hanggang sa nagdesisyon ako na mag-take ako ng board exam. Kaya naman, sinabi ko kay Charles na gusto kong pumunta kami ng Cebu. Sabi niya, doon na rin daw siya magpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Noong mga panahon kasi na yon, Mama Mia, ang Cebu lang ang pinakamalapit sa lugar namin na nag-o-offer ng examination para sa kurso ko. Kaya naman, pumunta nga kami ng Cebu. Ang parents niya, Mama Mia, dahil sa sobrang yaman nila, ay binilhan kami agad ng isang unit ng apartment at nag-provide din sila sa amin ng katulong. Kaya naman, hindi rin ako nahirapan sa bahay. I passed the board exam, Mama Mia. And after ng ilang months ay nanganak na ako with a healthy baby boy. Masayang masaya kaming dalawa ni Charles. Nakikita ko, Mama Mia, na isa siyang mabuting ama. Hands-on father po siya sa anak namin. Kaya naman, plinano ko noon na after ng ilang months ay magpo-proceed ako ng law. Yun talaga kasi ang pangarap ko mula nung bata pa ako, Mama Mia, na maging isang lawyer. Pero ang hindi namin alam ay may ibang plano pala para sa amin ng tadhana. Dahil 6 na buwan lang mula nang makapanganak ako ay nasundan agad ang pagbubuntis ko. Siguro nga masyado kaming masipag ni Charles pagdating sa kama. O siguro nga ako ang tinatawag ng mga matatanda na catcher daw pagdating sa bata. Agad-agad daw akong nakakakuha at nakakabuo ng bata sa sinapupunan ko. Mama Mia, hindi ko alam pero nung nagbuntis ulit ako ay parang mas lalong lumala ang pakikitungo ng nanay ni Charles sa akin. Kapag bumibisita siya sa kanyang anak, Mama Mia, at kapag nagkataon na wala si Charles sa apartment, ay pinariringgan niya ulit ako. Sabi niya, mukhang sinisecure ko raw talaga ang future ko kasama ang anak niya. Dahil hindi lang ako isang beses nagpabuntis, kundi 2 beses pa. Parang wala raw akong planong magtrabaho. Para raw plano ko lang na maging palamunin ni Charles, na maging palamunin ng kanilang pamilya. Mama Mia, may isang pagkakataon na hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at nasagot ko na ang nanay ni Charles. Hindi naman po ako ganong klasing tao at babae, tita. Hindi naman po namin sinasadya ni Charles na mabuntis ako agad ulit. Tinaasan lang niya ako ng kilay, Mama Mia, tapos nilampasan niya lang ako at pumunta siya ng kusina para kumuha ng tubig. May sasabihin pa sana ako pero biglang dumating si Charles. Masayang masaya ito sa pagdating ng kanyang nanay. Plastic na plastic talaga ang nanay ni Charles, Mama Mia, kapag nasa harapan si Charles o ang ibang tao. Para siyang walang ginagawang masama sa akin. Parang wala siyang masamang tinapay sa akin kapag may ibang taong nakakakita. Pero kapag kami lang o ang mga katulong lang ang kasama namin, ay ibang-iba talaga ang ugali niya. Hindi ko alam kung papaano niyang nagagawang magpalit ng ganon-ganon na lang, Mama Mia. Iba't ibang mukha ang pinapakita niya sa akin. Mama Mia, ang hindi ko alam ay hindi lang pala yun ang gagawin ng ina ni Charles sa aming pagsasama. Hindi ko alam na may binabalak pala siyang masama sa pagsasama namin ng kanyang anak. Nung mabuntis ako sa pangalawang anak namin ni Charles ay tinanong ko siya kung kailan kami magpapakasal. Ang sabi niya, sinabi ng nanay niya na magpapakasal kami kapag si Charles naman daw ang nakapasa ng board exam. Nakontento na ako sa ganon, Mama Mia. Total ay malapit na naman siyang graduate at pagka-graduate na niya ay magtitake na agad siya ng board.
Sinabi ko pa sa sarili ko na tutulungan ko siya para makapasa. Gagawin ko ang lahat para makapasa siya nang sa ganun ay maikasal na kaming dalawa. Pero hindi pa man siya nakakapag-take ng board exam, ay pinilit na siya ng kanyang mga magulang na magbakasyon muna sila sa US. Oo, Mama Mia, dual citizen po kasi si Charles at ang kanyang mga kapatid. Maski buntis pa ako nung mga panahon na yon at hindi pa dapat ako iniiwan, Mama Mia, namilit talaga ang nanay ni Charles na magbakasyon silang mag-anak doon. Ang sabi ni Charles ay gusto niya akong isama. Pero ang sabi ng nanay niya ay hindi ako pwedeng sumama dahil nga buntis ako at baka kung mapano pa raw ang apo niya. Kaya naman naiwan ako, ang anak ko, kasama ang isang katulong namin. 2 weeks lang naman daw yon. Kaya ko naman daw sigurong magtiis ng 2 weeks na hindi ko kasama si Charles. Mama Mia, kahit labag sa loob ko ay pumayag ako. Ayaw sana ni Charles na umalis nang hindi ako kasama. Pero inisip ko, Mama Mia, na baka mas lalong magalit sa akin ang nanay niya kapag pinigilan ko si Charles na sumama sa kanilang bakasyon. Nung makaalis sila ay grabe talaga ang iyak ko noon. Gabi-gabi, araw-araw akong umiiyak. Mama Mia, pinipigilan ko naman ang sarili ko dahil alam ko na pwedeng maapektuhan ang batang dinadala ko sa kakaiyak ko. Kaso Mama Mia, may gut feeling kasi talaga ako na yun na ang huling pagkakataon para makita ko si Charles. Na hindi na siya babalik pa. And tama nga ako, Mama Mia. Pagkatapos ng 2 linggo ay walang Charles na bumalik sa apartment namin. Hindi po siya nagpakita sa akin, Mama Mia. Wala rin akong alam na way kung paano siya kokontakin noon. Hindi pa kasi uso noon ang Facebook, Mama Mia. Friendster pa lang. Noong tiningnan ko naman ang Friendster account niya, ay mukhang matagal-tagal nang hindi siya nag-a-update at hindi siya nagla-login doon. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, hanggang sa lumipas ang 3 buwan, Mama Mia, na hindi nagpakita sa akin si Charles. Nawawalan na po ako ng pag-asa. May pumapasok namang pera sa bank account ko, Mama Mia, kaya yun ang ginagamit kong panggastos. At nung mag-4 na buwan na hindi nagpakita si Charles sa akin, ay bigla namang dumating ang nanay niya sa apartment. Mama Mia, may dala-dala po siyang album. Mga wedding pictures po ni Charles sa US. Mama Mia, hindi ko talaga malilimutan ang araw na yon. Kahit na lampas dekada na ang nakakaraan, hanggang ngayon, Mama Mia, ay vivid pa rin sa memory ko ang lahat ng mga pangyayari. Lahat ng detalye ng pag-uusap naming dalawa ng kanyang ina. Oo, Mama Mia. Nagpakasal na raw si Charles sa kanyang childhood friend dun sa Amerika. Ang sabi niya ay iiwan na raw kami ni Charles at dun na raw siya titira sa Amerika. Ayoko sanang maniwala, Mama Mia. Pero kitang-kita ko naman sa mga pictures kung gaano kasaya si Charles kasama ang childhood friend niya. Mama Mia, bata pa ako nung mga panahon na yon. Masyado akong marupok. Masyado akong nasaktan. Kaya naman, naive talaga ako nung mga panahon na yon. Gullible ako masyado. Kaya naniwala ako agad sa mga sinabi ng mama ni Charles sa akin. Umiyak ako ng umiyak, Mama Mia. Pero hindi pa nga ako nakatapos sa pag-iyak ko, ay sinabihan na ako ng mama niya na umalis na raw ako sa bahay na yon. Dahil hindi naman daw niya yon binili para sa akin, kundi para sa anak niya. At ngayong wala na raw kami ng anak niya, Mama Mia, dapat daw ay umalis na rin ako sa apartment na yon. Isama ko na raw ang panganay kong anak.
at magpakalayo-layo na raw ako. Mama Mia, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung papaano ba magsisimula. Binigyan niya ako ng tseke na may lamang 500,000 pesos. Ang sabi niya, yun daw ang gamitin ko para makapagsimula ako kasama ang mga anak ko. Mama Mia, ni hindi po siya nagdalawang isip na gawin yon sa kanyang mga apo. Kung yung iba ay pinapaiwan ng apo, siya naman Mama Mia, ay siguro ayaw niya talaga na mabahiran ng dugo ko ang pamilya nila, kaya maging ang anak ko na apo niya ay hindi niya pinalagpas at pinaalis niya rin sa bahay na yon. Hindi na ako nag-alinlangan pa na tanggapin ang checking binigay niya sa akin, tapos umalis na ako sa bahay na yon na walang ibang dala kundi ko konting damit lang para sa sarili ko at para sa anak ko. Hindi ko alam kung saan at kung papaano ba ako magsisimula ulit. Ang alam ko lang nung mga panahon na yon ay kailangan kong magpakatatag, hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko at sa magiging pangalawa ko pang anak. Mama Mia, nagrenta ako ng isang kwarto lang na mababa ang renta. Hindi ko pa pina-encash noon ang tseke. Ang plano ko sana Mama Mia ay antayin na maging stale check ang tseke na yon. Wala sana akong plano na gastusin yon. Ang ginawa ko lahat ng mga jewelries pati na rin ang engagement ring na binigay sa akin ni Charles ay isinangla ko. Si Charles kasi ang lalaki na mahilig talagang magbigay ng kung ano-anong mga regalo. Lalong-lalo na ang jewelry Mama Mia. Kaya naman nakatulong talaga yon ng malaki sa akin lalo na nung mga anak ko Mama Mia. Dahil cesarean po ang pangalawang baby ko. Malaki ang naging gastos ko noon sa ospital. Kumuha rin po ako ng makakatulong ko sa bahay. Hindi ko po kinontak ang parents ko dahil sa takot ko Mama Mia na baka masabihan nila ako ng sikat na linya na I told you so. Pinalitan ko na rin ang number ko. Hindi naman issue sa akin ang magtago noong mga panahon na yon dahil ang sabi ko nga Mama Mia ay Friendster at MySpace pa lang ang nandoon. Wala pa pong Facebook. So madali lang talagang magtago. Kaya naman Mama Mia, hindi talaga ako nagpakita sa kahit sino. Pero nung makapanganak na ako ay na-realize ko kung gaano pala kahirap na magpalaki ng bata ng mag-isa. Kaya naman nagdesisyon ako Mama Mia na harapin na ang mga magulang ko. Nagdesisyon ako na kausapin na sila at ipaalam sa kanila kung ano talagang nangyari sa akin. Pagkakita pa lang ng mama ko sa akin na bitbit ang dalawa kong mga anak, ay umiyak na siya kaagad Mama Mia. Grabe ang hagulgol niya nung makita niya ako. At ang papa ko naman ay hindi ko mawari kung maiiyak ba o tatawa o ngingiti ba sa kanyang nakitang pagdating namin. Ang sabi kasi nila, ay nag-aalala raw sila kung napano na ako. Nakarating na raw kasi sa kanila ang balitang naghiwalay na kaming dalawa ni Charles. Mismong nanggaling pa raw sa bibig ng mama ni Charles ang paghihiwalay namin. Kung ano-anong chismis na raw ang kumalat sa lugar namin Mama Mia. Ang sabi pa ng papa ko ay mismong mama ni Charles ang pumunta sa paaralang tinuturuan nila para sabihin kung ano daw ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Charles. Nalaman daw ni Charles na ang ipinagbubuntis kong pangalawa sana naming anak ay hindi raw kanya. Yun daw ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Charles at pumunta na raw ito ng ibang bansa at doon na nakapag-asawa ng iba.
Ang sabi pa ng mama ni Charles ay umalis raw ako sa apartment namin ng walang paalam. At hindi raw niya alam kung nasaan ako, Mama Mia. Sa totoo lang, ay ibinida pa ng mama ni Charles na kumuha raw ako ng pera sa kanila. Tinanggap ko raw ang 500,000 na tseke. Sabi ng parents ko ay hindi na lang daw sila umimik pa at tiniis na lang lahat ng pangungutya ng ibang tao sa kanila dahil nga sa iba't ibang chismis na pinapakalat ng mama ni Charles. Pero hindi raw talaga sila nawala ng pag-asa na isang araw ay makikita nila ulit ako at ang kanilang mga apo. Alam daw kasi nila kung gaano ako katatag, Mama Mia. Pinalaki raw nila ako na maging matatag at palaban sa buhay at hindi basta-bastang susuko. Kaya Mama Mia, sinabi ko rin sa mga magulang ko ang totoong nangyari. Doon ay nakita ko kung gaano sila kagalit hindi lang kay Charles kundi maging sa mga magulang nito. Lalong-lalo na raw kay Charles. Nagalit sila dahil lang hindi nila alam kung bakit ganun-ganun na lang ako iniwanan ni Charles at sumama at nagpakasal sa ibang babae. Mama Mia, nagdesisyon din ang mga magulang ko na dalhin ako sa Maynila para doon na mamuhay at magsimula ng panibago kasama ang mga anak ko. Nag-file pa ng temporary leave ang mama ko ng 4 months dahil kakailanganin ko raw ang lahat ng tulong na kanyang maibigay nang sa ganon ay makapagsimula ulit ako sa aking buhay at makatayo sa sarili kong mga paa. After that, Mama Mia, ay sinuportahan din nila ang desisyon ko na mag-aral ulit. Siya nga pala, Mama Mia, nakalimutan ko palang banggitin sa inyo na yung cheque palang 500,000 pesos na ibinigay sa akin ng mama ni Charles ay dineposito ko pala sa bank account ko. Yun din ang ginamit kong panggastos para sa mga anak namin ni Charles at para sa pag-aaral ko. Oo, Mama Mia, itinuloy ko ang pag-aaral ko ng law. Yun kasi talaga ang pangarap ko. Kaya naman lahat ng sakit, lahat ng pagkabasag ng puso na naramdaman ko, lahat ng sugat na ibinigay sa akin ni Charles at ng pamilya niya, lahat yon ay dinivert ko sa pag-aaral ko at sa aking mga anak. At sa tulong po ng aking mga prayer warriors at unconditional love mula sa aking pamilya at sa aking mga baby boy and girl, ay nakasurvive ako, Mama Mia. Ngayon, na binabalikan ko ang mga pangyayaring yon, ay hindi ko halos ma-imagine kung papaano ko nagawa yon at such a young age. Napakabata ko pa para pagdaanan ang lahat ng yon. Pero sa awa ng Diyos ay nalagpasan ko naman yon. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ang mga kaidaran ko ay busy pa sa kanilang mga ka-MU. Busy pa sa pag-discover kung ano talaga ang gusto nila sa buhay. Busy pa sa kilig-kilig ng mga daladalang puppy love. Pero ako, Mama Mia, kakaibang pagka-busy na ang pinagkakaabalahan ko. Busy na ako sa pagkayod para sa mga anak ko. Busy na ako sa pagpapakakuba para matupad ko ang pangarap ko hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga bata. At dahil nga sa suporta ng pamilya ko, Mama Mia, ay naipasa ko naman ang bar exam sa unang try ko pa lamang. At doon ako nagdesisyon na pumasok na sa isang law firm. Nag-apply ako, Mama Mia, at sa awa naman ng Diyos, hindi nagtagal ay nakapasok ako sa isang prestigious na law firm. Siguro dahil sa mga napagdaanan ko, sa lahat ng sakit na ininda ko, kaya naging blessed ako masyado ngayon. Blessed ako sa pagkakaroon ko ng mga anak. Grabe talaga, sobrang masunurin at sobrang babait nilang dalawa. Growing up, wala silang ibinigay sa akin ni isang problema. Mama Mia, kahit na sinabi ko sa mga anak ko
Ang totoong dahilan kung bakit hindi nila nakakasama ang papa nila ay ramdam kong nauunawaan nila ang lahat kahit mga bata pa sila. Hindi ko kasi sinabihan ang mga anak ko na magtanim ng sama ng loob sa kanilang papa. Ipinaliwanag ko sa kanilang nangyari. Kaya naman alam ko, Mama Mia, kung dadating man ang araw na makakaharap nilang muli ang kanilang ama, kampante ako sa sarili ko na kung siguro hindi man dire-diretso ay darating pa rin sa punto na matatanggap nila ang kanilang ama. Bukod sa pagiging blessed ko sa mga anak ko, alam ko na blessed rin ako sa trabaho. Komportable na ang buhay naming mag-iina. Mama Mia, malaki-laki na rin ang naging savings ko. At sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay napag-aaral ko ang mga anak ko sa magandang eskwelahan. Pero kahit pala napaka-successful ko sa trabaho at sa buhay pamilya, hindi ko maiiwasan, Mama Mia, na malungkot tuwing gabi kapag naaalala ko ang mga pinagdaanan ko, pati na rin ang kahapon naming dalawa ni Charles. Hindi kasi talaga ako nagkaroon ng ibang karelasyon matapos ni Charles. Kahit ka-date, Mama Mia, ay wala rin. May mga sumubok namang manligaw, pero lahat sila ay binabara ko na sa umpisa pa lang. Hindi ko kasi talaga priority ang love life. Ang priority ko noon ay ang siguraduhin ang future ng mga anak ko. Pero kahit anong sabihin ng bibig ko, Mama Mia, alam ko pa rin sa isip at puso ko na nananatili pa rin ang katotohanan na kaya ako hindi nag-e-entertain ng ibang manliligaw dahil hindi kailanman pumasok sa isip ko na mag-asawa ng ibang lalaki. Dahil deep inside, Mama Mia, may nararamdaman pa rin ako para kay Charles kahit ang tagal-tagal na panahon na mula nung iniwanan niya ako. Siya pa rin ang nilalaman ng puso ko kahit ilang beses na niya akong nagawang saktan. Year 2018, Mama Mia, isang araw, galing po ako sa isang client meeting. Malaki po ang client na yon. Papunta na sana ako pauwi ng bahay nang maisipan ko na dumaan muna sa isang cafe para bumili ng frap. Paborito ko kasi ang frap doon, Mama Mia. Habang nasa linya ako papuntang cashier, ay may nakasunod sa akin na 4 na lalaki. Masyado silang maiingay pero hindi ko na lang sila pinansin. Busy kasi ako sa pag-check ng emails ko sa phone. Meron kasi kaming mga malalaking clients na parating, kaya alam ko na kailangan kong i-review ang lahat ng kaso na meron sila. Pero habang nagbabasa ako ng email, Mama Mia, ay hindi ko maiwasan na marinig ang conversation ng 4 na lalaking nasa likuran ko. At bigla namang pumalakpak ang tenga ko, Mama Mia, nung marinig ko na nag-uusap sila sa dialect namin. Pagkabayad ko, ay pumunta agad ako sa isang bakanting upuan at umupo ako para hintayin ang order ko. Nung tinawag ng pangalan ko sa counter, Mama Mia, ay pumunta ako agad para kunin ang frap na in-order ko. Nang bigla na lang may isang lalaking lumapit sa akin sa counter. Nung una ay hindi ko siya pinansin dahil nakatutok ako sa cellphone ko. Pero nang tumikim siya, Mama Mia, ay bigla na lang akong napatingin sa mukha niya. At halos mawala lahat ng dugo ko sa mukha nung mapagtanto ko kung sino ang lalaking yon. Walang iba, Mama Mia, kundi ang lalaking nang iwan sa akin ilang taon na rin ang nakakaraan. Ang lalaking inanakan ako ng 2 pero hindi naman ako pinanindigan. Oo, si Charles, Mama Mia. Nakangiti siyang papalapit sa akin. Yumuko ako at hindi ko alam pero dali-dali akong lumabas sa cafe na yon, bit-bit ang frap ko. Mabilis ang naging paglalakad ko na halos tumatakbo na ako, Mama Mia. Nung ilang minuto na akong tumatakbo, ay naisip ko na baka hindi na niya ako sinundan. Habol-habol na rin kasi
habol-habol ko na rin kasi ang hininga ko noon. Humahangos na ako, Mama Mia, kaya naman tumigil na muna ako. Hindi pa nga ako nakakabawi nang bigla na lang may humawak sa kamay ko. Mama Mia, nung tiningnan ko ay si Charles yon. Sabi niya ay gusto niya akong makausap. Kung pwede raw ba na bumalik muna kami sa cafe para mag-usap kami ng masinsinan. Ayoko sana, Mama Mia, pero he insisted. Naisip ko rin na bakit ba ako naging ganito kakabado kay Charles? Hindi ba't siya ang may kasalanan sa akin? Hindi ba't siya ang nang iwan? Kaya bakit ako ang mahihiya? Bakit ako ang kakabahan? Kaya naman napag-isip-isip ko na siguro tama din na kausapin ko siya. After all, deserve ko naman siguro talaga ng proper closure mula sa kanya. Naisip ko rin, Mama Mia, na baka tuluyan na rin akong makaka-move on kapag nagkaroon na kaming dalawa ng closure. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Charles, Mama Mia, ay na-notice ko na parang hindi siya nakasuot ng kanyang wedding ring. Ilang beses ko pang sinusulyapan ang kanyang mga daliri pero wala talagang ring na nagmamarka doon. Parang hindi talaga siya nagsuot ng ilang buwan ng singsing. Nung mapansin niyang nakatingin ako sa mga kamay niya, ay tinanong niya ako kung bakit. Kukumustahin ko na sana ang kanyang asawa nang hindi ko napigilan ay tumulo na lang ang mga luha mula sa aking mga mata. Nung mapansin ni Charles na umiiyak ako ay bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, nung umalis daw sila papuntang US, ay ready na pala ang lahat para sa kasal nilang dalawa ng kanyang childhood friend. Magkasabwat pala ang mama niya at ang pamilya ng kanyang childhood friend at ikinasal nga sila doon sa US. Sinabihan raw kasi siya ng mama niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas kung hindi siya susunod sa mga gusto nito. Dapat daw magpakasal siya sa kanyang childhood friend. At dahil bata pa siya noon at wala pa siyang choice at that time, dahil wala pa siyang sarili niyang pera at ang passport niya ay hawak-hawak ng kanyang mama, ay wala rin siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Pero nung umuwi ang mama niya pagkatapos ng isang buwan, matapos ang kanilang kasal, ay hindi raw nito iniwanan ang kanyang passport. Mama Mia, nun ko lang napagtanto na matagal na palang nakauwi ang mama niya sa Pilipinas bago ito nakipagkita sa akin. Inantay pa niya talaga na umabot ng 4 na buwan ang pagdurusa ko. Ang sabi ni Charles, Mama Mia, after a year, ay ang kanyang childhood friend na rin mismo ang nagpasya na tapusin na ang kanilang pagsasama dahil hindi talaga yun nag-work out. Kaya naman, dumating din ang mama ni Charles doon. Kinausap silang dalawa dahil ayaw ng kanilang mga pamilya na maghiwalay sila. Pero wala na raw nagawa ang mama niya nung mismong ang asawa na ni Charles ang umayaw at nag-file ng divorce. Kaya naman sumama na siya sa mama niya pauwi dito sa Pilipinas. Sinubukan raw niya akong hanapin, Mama Mia. Pero na-brainwash raw siya ng parents niya na sinabi sa kanya na mukha raw akong pera, na tinanggap ko raw ang 500,000 pesos na tseke kapalit ang pagmamahala naming dalawa. At para maniwala raw siya, Mama Mia, ay dinala pa siya ng kanyang ina sa bangko. At humingi pa sila ng pruweba na idiniposito ko ang tseke sa account ko, Mama Mia. Kaya after noon ay naniwala talaga si Charles na pinagpalit ko siya sa pera. Hindi raw naging magandang pagtanggap niya sa balitang yon. Ilang buwan din daw siyang naglalasing at bumabarkada. Kaya naman binigyan siya ng puhunan ng kanyang parents para magtayo ng negosyo. Nung una ay palagi raw nalulugi ang negosyong yon. Pero naisip raw niya, Mama Mia, na kailangan niyang maging big time
para sa muling pagkikita naming dalawa. Para raw may pamukha niya sa akin na nagkamali ako na hindi ko siya hinintay. Kaya naman nung sa pangalawang pagkakataon na binigyan siya ng puhunan, ay ginawa niya raw ang lahat para lumago iyon. Nag-franchise siya ng isang sikat na fast food chain. Successful na siyang businessman ngayon, Mama Mia. At ang sabi niya ay binata pa raw siya. Marami raw siyang nakarelasyon matapos nilang maghiwalay ng kaniyang asawa sa US. Girlfriend dito, fling doon. Mama Mia, halos mag-iyakan na kaming dalawa sa naging pag-uusap namin. At after naming mag-usap, nag-request siya sa akin na kung pwede niya raw bang makita ang kaniyang mga anak. Sabi ko sa kanya ay bigyan niya ako ng 1 linggo. Kakausapin at ipe-prepare ko lang ang mga bata para hindi sila mabigla. Kaya naman pagka-uwi ko ng bahay ay simulan ko ng kausapin ang mga anak ko. Matatalino ang mga anak ko, lalo na ang panganay, Mama Mia. Nagets niya lahat ng mga sinasabi ko. Kaya naman wala pang 1 linggo ay alam kong handa ng mga anak ko na makaharap ang tatay nila. Kaya naman pinapunta ko si Charles sa bahay namin. Nung makita siya ng mga anak ko, ay isang napaka-emosyonal na reunion ang nangyari. Sobrang emotional, Mama Mia. Maraming naging tanong ang panganay kong anak tungkol sa mga nangyari sa amin ng papa niya. Mga tanong na sinagot naman ni Charles ng buong katotohanan at ng buong puso. Pagkatapos ng sobra-sobrang iyakan ay nakita ko naman kung gaano kasaya ang mga bata, pati na rin si Charles sa muli nilang pagkikita. Masayang masaya si Charles, Mama Mia, lalo na sa aming bunsong anak na babae. Lahat kasi ng mga apo sa side ni na Charles, Mama Mia, ay puro lalaki. Walang babae. Kaya naman sabik na sabik siya sa anak na babae. Hindi rin pala sila nagkaroon ng anak ng kanyang naging asawa sa US. Mama Mia, nag-extend si Charles ng ilang buwan na pagsistay sa bahay ko. Hindi ko na rin siya pinigilan pa dahil alam ko, Mama Mia, na kailangan nilang mag-spend ng maraming oras kasama ang mga bata dahil napakaraming taon ang nawala sa kanila. Hindi ko muna inisip ang tungkol sa aming dalawa. Isineset aside ko na lang muna ang lahat sa amin. Ang naging priority ko noon, Mama Mia, ay ang kaligayahan ng mga anak ko. Pero pagkatapos ng 1 buwan ng pananatili ni Charles sa amin, ay nagtapat siya sa akin na mahal pa rin niya ako. Na gusto niya ako pa rin ang makasama niya habang buhay, kasama ng mga anak naming dalawa. Hindi tulad dati, Mama Mia. Bago ko tinanggap muli si Charles sa buhay ko, ay kinausap ko na muna ang mga magulang ko. Nung una ay tutol talaga, lalong-lalo na ang papa ko, sa muli naming pagsasama ni Charles. Pero ipinangako ni Charles sa kanila, Mama Mia, na hinding-hindi na mangyayari kung ano man ang nangyari noon. At para patunayan sa mga magulang ko na kaya niya akong panindigan, ay nagpakasal kaming dalawa ni Charles sa West. Ni hindi alam ng kaniyang mga magulang ang tungkol sa pagpapakasal namin. Mama Mia, Christmas noon, nang bigla na lang dumating sa bahay namin ang kanyang pamilya, nabigla ako. Hindi ako nakapag-prepare. Mama Mia, hindi ako handa na makitang muli ang kanyang ina. Pero nung makita ko ang mama niya at halos lumuhod dito na nagmamakaawang patawarin ko siya, dun ko nalaman sa puso ko na matagal ko na pala siyang napatawad. Sinabi ko sa kanya na oo, nandito pa rin. May konti pa rin kirot dito sa puso ko. Pero handa na akong patawarin siya. Dahil alam ko naman sa sarili ko, Mama Mia, na siya ang naging dahilan kung bakit kinaya ko ang lahat. She made me strong. She made me independent. Siguro kung hindi nangyari yun, ay hindi ako magiging ganito ka-strong na babae. Siguro ay para lang akong isang spoiled wife ni Charles.
Kaya naman nagpasalamat ako ng labis sa kanya at ang sabi ko, Mama Mia, ay pinapatawad ko na siya. Mabuti na lang din at naging sincere naman ang kanyang ina sa paghingi ng tawad sa amin. At para patunayan raw ang kanyang pagsisisi, siya na ang nag-set sa lahat ng kakailanganin namin ni Charles para sa aming church wedding. Oo, Mama Mia. Ikinasal kaming dalawa ni Charles sa simbahan na nandoon ang kanya-kanya naming pamilya. Natanggap na ang bawat isa at nagkaroon na ng kapatawaran. Pagkatapos ng kasal namin ay isang malaking sorpresa ang ibinigay sa amin ng mga magulang ni Charles. Isang bahay at lupa sa isang exclusive subdivision. Mama Mia, pagkatapos rin ng kasal namin ni Charles, 3 buwan lang ay nabuntis muli ako. At ngayon, buntis na naman ako sa pang-4 naming anak. Masayang-masaya na kaming namumuhay ni Charles ngayon, Mama Mia. Oo, marami pa ring mga pagsubok na dumadating sa buhay namin. Pero alam ko na kahit ano pang pagsubok ang ibato sa aming dalawa, ay kakayanin na namin dahil matatag na kami. At kung sakali mang darating ang panahon na magiging duwag muli si Charles at iiwan niya muli ako, alam ko pa rin, Mama Mia, na kakayanin ko. Dahil alam ko na hindi ako iniiwan ng Diyos. Alam ko na nandyan lang siya sa tabi ko, pat kasama na rin ang mga magulang ko. Mama Mia, if ever man, na yung mga nakikinig ngayon ay dumadaan sa hirap ng buhay at sitwasyon, sana wag nilang kalimutan na laging maniwala at magtiwala sa Panginoon. At laging hanapin ang bawat mabuti sa kahit gaano man kapangit na sitwasyon. Kasi ako, Mama Mia, maraming mga pagsubok at pasakit ang pinagdaanan ko. Pero yun ang naging dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Kung bakit ako nakakatawa, masaya at matatag ngayon. At isa pa, Mama Mia, ang wish ko sana ngayong darating na Pasko, yung lahat ng mga may pinagdadaanan, lahat ng mga nasaktan at nasasaktan, sana dumating ang araw na mahanap nilang pagpapatawad sa kanilang puso. Maraming salamat po muli. Lubos na gumagalang, Zia. May mga pagkakataon talaga na nasisira ng ating mga in-laws ang isang relasyon ng mag-asawa. Minsan, may mga in-laws kasi nang akala nila ay sila na ang mas nakakaalam. Na sila ang mas may alam kung anong makakabuti sa kanilang mga anak. Kaya kung sa tingin nila ay hindi ka nakakabuti para sa kanilang anak, kokontrahin ka talaga nila. Minsan, yung mga in-laws pa talaga ang gumagawa ng paraan para masira ang pagsasama ng isang mag-asawa. Ngayon na usong-uso po yan, sana po sa mga mag-asawa ay maging matatag kayo. Sana sa mga asawa na sinisiraan ng kanilang mga magulang ang kanilang asawa, sana po magpakatatag kayo. Sana gawin yung prioridad palagi ang inyong asawa at ang binuo niyong pamilya. Sana rin huwag kayong magpadala sa kung anumang sulsol na meron sa ibang tao. Pinakasalan niyo ang taong yan. Hinarap niyo sa altar. Pinangakuan niyo sa harap ng Diyos. Naway tuparin niyo ang pangakong ibinahagi at binitawan niyo hindi lang sa Kanya, kundi maging sa Panginoong Diyos. At sa mga in-laws naman na nakikinig ngayon, kung ang inyong mga anak ay may asawa na, please refrain sa mga salitang lumalabas sa inyong mga bibig. Hayaan nyo silang magdesisyon para sa kanilang buhay. Nandyan lang kayo upang maging gabay at hindi maging solsolero at solsolera. Naway maging instrumento kayo para mas maging matatag ang kanilang pagsasama at hindi para maging sira-sira ang kanilang pamilya. Maraming salamat, Zia, sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Zia,
Huwag kalimutan na i-share ang kanyang video at i-like nyo na rin. Kung meron kayong komento, advice, o kuro-kuro sa kanyang naging istorya ng buhay, pwede po kayong mag-comment. Kung may sarili naman kayong kwento na nais i-share, i-email nyo lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Ngayon po ay magpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakasubscribe, sa lahat ng mga sumusubaybay at laging nakaabang sa bawat storya na ating i-upload. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw.